Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay tungkol sa paninirang puri ng isang kapitbahay. Ito po ang katanungan. Nais kong sampahan ng kasong slander o defamation ang kapitbahay namin dahil sa malapastangang paninira ng pangalan ko sa harap mismo ng aking mga kaibigan at iba pang kapitbahay. Gayunman, may nagpayo sa akin na dapat maisampa ko kaagad ito sapagkat ito di umano ay tinatawag na light offense lamang. Dahil dito, nais kong malaman kung maaaring hindi ko na isampa at padaanin sa barangay. Para naman sa inyong mga katanungan, pwede po kayo sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Doon po ay isalaysay ninyo ng detalyado at buo ang inyong suliranin para po mabigyan ko kayo ng maayos na gabay at solusyon. O kaya pwede kayong mag-iwan ng inyong katanungan sa comment section sa ilalim ng aking bagong video na i-upload. Doon lang po kayo magko-comment para sa inyong mga katanungan para doon po ako kukuha ng mga tanong na aking sasagutin sa mga susunod na episode ng aking channel. Ang sagot sa iyong katanungan ay hindi. Dapat ayon sa Revised Penal Code of the Philippines at sa Katarungang Pambarangay Law ng Republic Act 7160 o Local Government Code of 1991 nakasaad na lahat ng alitan bilang isang patakaran ay dapat sumasailalim sa barangay conciliation bilang isang kondisyon bago makapagsampa ng kaso sa korte. Bagamat mayroon mga exception kung saan hindi kailangan sumailalim sa barangay conciliation ang isang kasong kriminal, ito ay naangkop lamang kapag ang nakasaad na parusa o pagkakulong ay lumalagpas ng 1 taon, partikular lang sa provisyon sa naturang batas. Ayon dito, all dispute are subject to barangay conciliation pursuant to the revised Katarungang Pambarangay Law, and prior recourse thereto is a precondition before filing a complaint in court or any government office except in the following dispute. Offense for the law prescribed of a maximum penalty of imprisonment exceeding to 1 year or a fine of 5,000 pesos. Kaugnay ng nabanggit na provisyon, mahalagang malaman kung ano nga ba ang parusa kapag ang akusado ay mapatunayang nagkasala sa kasong slander. Ayon sa Article 358 ng Revised Penal Code, ang parusa sa kasong slander ay aresto minor. Ang ibig sabihin ng aresto minor ay pagkakulong ng 1 araw hanggang 30 araw lamang. Aresto minor, the duration of penalty of aresto minor shall be from 1 day to 30 days. So, sa gayon, sapagkat hindi lumagpas ng 1 taon ang pagkakakulong o ang parusa sa kasong slander, malinaw na base sa nabanggit na batas, dapat munang magkaroon ng barangay conciliation bago isampa sa korte ang iyong kaso. Dahil nga doon sa
Sa probasyon na dapat ay lampas 1 taon ang parusa o kaya may 5,000 na fine, pwede nang idiretso sa korte. Pero kung hindi, dapat talaga dumaan sa barangay bago ka makapagsampa ng formal sa korte ng iyong kaso. Nawa ay nasagot namin ang inyong mga katanungan. Paalala lang po, ang opinyong ito ay nakabase lang po sa salaysay ng inyong katanungan at sa pagkaintindi ko po nito. Pwede pong maiba ang opinyon kung may ibang maidadagdag na impormasyon. Mas mainam pa rin po na personal kayong kumonsulta sa isang abogado. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtitiwala. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Para naman sa inyong mga katanungan, pwede po kayo sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Doon po ay isalaysay ninyo ng detalyado at buo ang inyong suliranin para po mabigyan ko kayo ng maayos na gabay at solusyon. O kaya pwede kayong mag-iwan ng inyong katanungan sa comment section sa ilalim ng aking bagong video na i-upload. Doon lang po kayo magko-comment para sa inyong mga katanungan para doon po ako kukuha ng mga tanong na aking sasagutin sa mga susunod na episode ng aking channel. Muli, maraming salamat po sa lahat-lahat. Libre po ito. Huwag po kayong mag-hesitate na magtanong sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat. And to God be the glory. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito, ano nga ba ang epekto ng hindi pagpaparehistro ng inyong kasal? Ito po ang katanungan. Nakipaghiwalay ako sa aking asawa halos 8 taon na ang nakakaraan. Kamakailan, napag-alamang kong hindi nairehistro ang hatian ng aming ari-arian, pati na ang tamang pagbabahagi ng mga ito base sa Decree of Nullity sa Civil Registrar, kung kaya wala silang tala nito. Nais kong malaman kung ano ang epekto nito sa nag-iisa kong anak sa aking pangalawang asawa. Ako ay kinasal sa kanya 2 taon na ang nakakaraan. Para naman sa inyong mga katanungan, pwede po kayo sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Doon po ay isalaysay ninyo ng detalyado at buo ang inyong suliranin para po mabigyan ko kayo ng maayos na gabay at
solusyon. O kaya pwede kayong mag-iwan ng inyong katanungan sa comment section sa ilalim ng aking bagong video na i-upload. Doon lang po kayo magko-comment para sa inyong mga katanungan para doon po ako kukuha ng mga tanong na aking sasagutin sa mga susunod na episode ng aking channel. Para sa iyong kaalaman, ang Article 52 ng Family Code of the Philippines, ang provisyon ng batas na nasasakop sa iyong sitwasyon, ayon dito, kinakailangan magampanan ng dating mag-asawa ang mga nakasaad sa Article 52 ng Family Code of the Philippines bago sila muling magpakasal. Sa Article 52, the judgment of annulment or absolute nullity of the marriage. The partition and distribution of the property of the spouse and the delivery of the children presumptive legitimate shall be recorded in the appropriate civil registry or registries of property. Otherwise, the same shall not affect the third person. Kaugnay dito, nakasaad naman sa Article 53 ng nasabing batas na walang bisa ang susunod na kasal kapag hindi nasunod ang mga isinaad na proseso sa nabanggit na artikulo. In Article 53, either of the former spouse may marry again after complying with the requirements of the immediate preceding article, otherwise the subsequent marriage shall be null and void. Sa kabila nito, nakasaad naman na sa susunod na artikulo, ang status ng mga anak kung sakali ang kanyang magulang ay hindi nakasunod sa prosesong binanggit ng Article 53. Sa Article 54 naman, children conceived or born before the judgment of annulment or absolute nullity of marriage under the Article 36 has become final and executory shall be considered legitimate. Children conceived or born at the subsequent marriage under the Article 53 shall likewise be legitimate. Sa makatuwid, ang iyong anak sa iyong pangalawang asawa, kasal ay itinuturing pa ring lehitimong anak sa kabila ng hindi ninyo pagsunod sa Article 53 ng nabanggit na panuntunan. Kailangan kung kayo ay makikipaghiwalay o kaya magpapakasal o kaya makikipaghati ng mga ari-arian sa inyong mga asawa, dapat ay sundin ang batas. Dapat kung ano ang proseso, dapat yun ang gawin nyo step by step. Dahil pag na-technical kayo, malaking problema. Nawa ay nasagot namin ang inyong mga katanungan. Paalala lang po, ang opinyong ito ay nakabase lang po sa salaysay ng inyong katanungan at sa pagkaintindi ko po nito. Pwede pong maiba ang opinyon kung may ibang maidadagdag na impormasyon. Mas mainam pa rin po na personal kayong kumonsulta sa isang abogado. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtitiwala. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Para naman sa inyong mga katanungan,
Pwede po kayo sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Doon po ay isalaysay ninyo ng detalyado at buo ang inyong suliranin para po mabigyan ko kayo ng maayos na gabay at solusyon. O kaya pwede kayong mag-iwan ng inyong katanungan sa comment section sa ilalim ng aking bagong video na i-upload. Doon lang po kayo magko-comment para sa inyong mga katanungan para doon po ako kukuha ng mga tanong na aking sasagutin sa mga susunod na episode ng aking channel. Muli, maraming salamat po sa lahat-lahat. Libre po ito, huwag po kayong mag-hesitate na magtanong sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat. And to God be the glory. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay tungkol sa pagkaltas ng tax sa isang banyagang nagtatrabaho dito sa ating bansa. Para naman sa inyong mga katanungan, pwede po kayo sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Doon po ay isalaysay ninyo ng detalyado at buo ang inyong suliranin para po mabigyan ko kayo ng maayos na gabay at solusyon. O kaya pwede kayong mag-iwan ng inyong katanungan sa comment section sa ilalim ng aking bagong video na i-upload. Doon lang po kayo magko-comment para sa inyong mga katanungan para doon po ako kukuha ng mga tanong na aking sasagutin sa mga susunod na episode ng aking channel. Ito po ang katanungan. Ang aking asawa ay isang Nigerian national at ipinadala sa Pilipinas upang i-train ang ilang empleyado ng isang kumpanya. Siya ay nanatili sa bansa ng 7 buwan. Kinakailangan niya bang magbayad ng buwis? Para sa iyong kaalaman, ayon sa Section 25B ng Republic Act number 8424 o mas kilala bilang Tax Reform Act of 1997, ang iyong asawa ay ikinukonsidera bilang non-resident individual, not engaged in trade or business within the Philippines, at kakaltasan lamang ng buwis na katumbas ng 25% o 25% ng kabuuan ng kanyang kinita sa pagtatrabaho sa Pilipinas, ayon sa nakasaad sa batas. Sa Section 25
Tax on non-resident alien individual. In Section 25B, non-resident alien individual not engaged in trade or business within the Philippines, there shall be live collected and paid for each taxable year upon the entire income received from all sources within the Philippines by every non-resident alien individual not engaged in trade or business within the Philippines as interest, cash, and or property dividend, rents, salary, wages, premium, annuities, compensation, remuneration, or emolument, or other fixed or determined annual or periodic or casual gain profits, and income and capital gain a tax equal to 25% of such income, capital gain realized by a non-resident alien individual not engaged in trade or business in the Philippines from the share of sale of stock in any domestic corporation and real property shall be subject to the income tax prescribed under the subscription C and D of Section 24. Malinaw sa iyong nabanggit na sitwasyon na ang iyong asawa ay banyaga ay nagtatrabaho sa Pilipinas. Sa makatuwid, nararapat lamang siya ay magbayad ng buwis ng 25% o 25% bilang withholding tax sa kanyang gross income sa Pilipinas. Ayon sa batas, ang inyong banyagang kaibigan ay dapat magbayad ng 25% na tax habang siya ay nandito sa Pilipinas. Lahat po ng kikitain niya na habang nandito siya sa Pilipinas ay dapat magbayad siya ng 25%. Ayon yon sa nakasaad sa batas. Nawa ay nasagot namin ang inyong mga katanungan. Paalala lang po, ang opinyong ito ay nakabase lang po sa salaysay ng inyong katanungan at sa pagkaintindi ko po nito. Pwede pong maiba ang opinyon kung may ibang maidadagdag na impormasyon. Mas mainam pa rin po na personal kayong kumonsulta sa isang abogado. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtitiwala. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Para naman sa inyong mga katanungan, pwede po kayo sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Doon po ay isalaysay ninyo ng detalyado at buo ang inyong suliranin para po mabigyan ko kayo ng maayos na gabay at solusyon. O kaya pwede kayong mag-iwan ng inyong katanungan sa comment section sa ilalim ng aking bagong video na i-upload. Doon lang po kayo magko-comment para sa inyong mga katanungan para doon po ako kukuha ng mga tanong na aking sasagutin sa mga susunod na episode ng aking channel. Muli, maraming salamat po sa lahat-lahat. Libre po ito, huwag po kayong mag-hesitate na magtanong sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat. And to God be the glory. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot.
Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa tubo o interes na walang katiyakan. Para naman sa inyong mga katanungan, pwede po kayo sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Doon po ay isalaysay ninyo ng detalyado at buo ang inyong suliranin para po mabigyan ko kayo ng maayos na gabay at solusyon. O kaya pwede kayong mag-iwan ng inyong katanungan sa comment section sa ilalim ng aking bagong video na i-upload. Doon lang po kayo magko-comment para sa inyong mga katanungan, para doon po ako kukuha ng mga tanong na aking sasagutin sa mga susunod na episode ng aking channel. Ito po ang ating katanungan ngayong araw na ito. Nais naming malaman kung maaari ba kaming kumuha ng insurance na hindi lamang para sa aming negosyo, kung hindi pati na rin sa mga future profits o aming mga kikitain sa aming negosyo. Nais po naming malaman kung maaari ba kaming kumuha ng insurance na hindi lamang para sa aming negosyo, kundi pati na rin sa mga future profits o aming kikitain para sa aming negosyo. Para sa inyong kaalaman, ang batas na nakasaklaw sa inyong katanungan ay ang Section 6. Para sa inyong kaalaman, ang batas na nakasaklaw sa inyong katanungan ay ang Section 16 ng Republic Act number 10607 o mas kilala bilang Insurance Code of the Philippines, kung saan nakasaad sa Section 16, a mere contingent or expectant interest in anything not founded on an actual right to the thing, nor upon valid contract, for it is not insurable. So binigyan ng tiin ng batas na ito sa Section 16 na ang ibig sabihin, ang mga future profits o ang inaasahang kita o tubo o interest kung hindi manggagaling sa isang sigurado o tunay na karapatan o kontrata ay hindi insurable. Kaya naman, hindi kayo maaaring kumuha ng insurance contract para sa iyong magiging tubo pa lamang sa inyong itatayong negosyo dahil ang mga tubong ito ay walang katiyakan. Para sa iyong kaalaman, ang batas na nakasaklaw sa iyong katanungan ay ang Section 16 ng Republic Act number 10607 o mas kilala bilang Insurance Code of the Philippines at nakasaad sa Republic Act na ito under Section 16 that a mere contingent or expectant interest in anything not founded on an actual right to the thing, nor upon any valid contract for it, it is not insurable. So binigyan tiin ng batas na ito ayon sa Section 16 ng Republic Act number 10607 na ang ibig sabihin, ang future income o tubo o interest na manggagaling sa inyong negosyo ay hindi pwedeng kunan ng insurance. Dapat
Dahil ang mga tubong ito ay wala pang mga katiyakan. Yun po. Dahil ang mga tubong ito ay wala pong mga katiyakan. Ibig sabihin ang future profit, inaasahan o kita o tubo o interest ay hindi manggagaling sa isang sigurado o tunay na karapatan o kontrata ay hindi insurable. Ay nasagot namin ang inyong mga katanungan. Paalala lang po, ang opinyong ito ay nakabase lang po sa salaysay ng inyong katanungan at sa pagkaintindi ko po nito. Pwede pong maiba ang opinyon kung may ibang maidadagdag na impormasyon. Mas mainam pa rin po na personal kayong kumonsulta sa isang abogado. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtitiwala. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Para naman sa inyong mga katanungan, pwede po kayo sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Doon po ay isalaysay ninyo ng detalyado at buo ang inyong suliranin para po mabigyan ko kayo ng maayos na gabay at solusyon. O kaya pwede kayong mag-iwan ng inyong katanungan sa comment section sa ilalim ng aking bagong video na i-upload. Doon lang po kayo magko-comment para sa inyong mga katanungan para doon po ako kukuha ng mga tanong na aking sasagutin sa mga susunod na episode ng aking channel. Muli, maraming salamat po sa lahat-lahat. Libre po ito. Huwag po kayong mag-hesitate na magtanong sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat. And to God be the glory. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Para sa inyong kaalaman, ang batas na nakasaklaw sa inyong katanungan ay ang Section 16 ng Republic Act number 10607 o mas kilala bilang Insurance Code of the Philippines, kung saan nakasaad sa Section 16 a mere contingent or expectant interest in anything not founded on an actual right to the thing, nor upon valid contract, for it is not insurable. So binigyan ng tiin ng batas na ito sa Section 16 na ang ibig sabihin ang mga future profits o ang inaasahang kita o tubo o interest kung hindi manggagaling sa isang sigurado o tunay na karapatan o kontrata ay hindi insurable. Kaya naman, hindi kayo maaaring kumuha ng insurance contract para sa iyong magiging tubo pa lamang sa inyong itatayong negosyo dahil ang mga tubong ito ay walang katiyakan. Para sa iyong kaalaman, ang batas na nakasaklaw sa iyong katanungan ay ang Section 16 ng Republic Act number 10607
o mas kilala bilang Insurance Code of the Philippines at nakasaad sa Republic Act na ito under Section 16 that a mere contingent or expectant interest in anything not founded on an actual right to the thing nor upon any valid contract for it, it is not insurable. So binigyan tiin ng batas na ito ayon sa Section 16 ng Republic Act No. 10607 na ang ibig sabihin, ang future income o tubo o interes na manggagaling sa inyong negosyo ay hindi pwedeng kunan ng insurance. Dapat dahil ang mga tubong ito ay wala pang mga katiyakan. Yun po. Dahil ang mga tubong ito ay wala pong mga katiyakan. Ibig sabihin ang future profit, inaasahan o kita o tubo o interes ay hindi manggagaling sa isang sigurado o tunay na karapatan o kontrata ay hindi insurable. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito, ano-ano nga ba ang obligasyon ng isang mobile phone service provider? Para naman sa inyong mga katanungan, pwede po kayo sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Doon po ay isalaysay ninyo ng detalyado at buo ang inyong suliranin para po mabigyan ko kayo ng maayos na gabay at solusyon. O kaya pwede kayong mag-iwan ng inyong katanungan sa comment section sa ilalim ng aking bagong video na i-upload. Doon lang po kayo magko-comment para sa inyong mga katanungan para doon po ako kukuha ng mga tanong na aking sasagutin sa mga susunod na episode ng aking channel. Ang pagpapadala ng mensaheng ito ay biglang pagtugon sa mga namamahala ng ating komunikasyon sa mga provisyon ng Republic Act No. 10639 o mas kilala bilang the Free Mobile Disaster Alert Act. Ang batas na ito ay bilang pagtugon sa pulisya ng pamahalaan na sa lahat ng panahon ay bigyan ang mga mamayan ng proteksyon pagdating sa kalamidad, natural man o gawa ng tao. Kasama rito ang pagbibigay ng babala sa bawat mamamayan sa anumang parating na kalamidad, unos o dilubyo upang maiwasan ang pagkawala ng buhay, ari-arian at pagkasira ng mga kabuhayan. Isa sa mga naisip ng pamahalaan na uri ng pagbibigay babala ay ang pagpapadala ng mensahe ng mga telecommunication services provider ng libreng mobile alert sa panahon ng kalamidad. Sa mga nakalipas na panahon, marami sa atin, mga kababayan, ang nasalanta ng mga kalamidad. Marami ang nasaktan at nawalan ng kabuhayan dahil sa hindi naging handa sa kalamidad. Sa panahon ng kalamidad, tulad ng unos, bagyo, at iba pang mga kalamidad, kinakailangan maging handa ang bawat mga mamayan upang maiwasan ang pagkawala ng buhay at pagkasira ng kabuhayan. Nakapaloob sa the Free Mobile Disaster Alert Act ang tungkulin ng mga telecommunication service provider
na magpadala ng libreng misahe sa mamamayan upang bigyan sila ng babala sa panahon ng kalamidad. Ito ay sa pamamagitan ng Basic Mobile Phone Service. Ayon sa batas, ang Basic Mobile Service ay nagpapatungkol sa short messaging services o SMS o text messaging at voice call. Ayon sa Section 4 ng Republic Act No. 10639, kapag mayroong parating na bagyo, tsunami o iba pang uri ng kalamidad, ang mga mobile phone service provider ay may obligasyong magpadala ng mensahe ng alerto sa regular sa pamamagitan ng NDRRMC. Gayon din ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA o ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PHIVOLCS. Ang alertong ito ay bubuuhin ng impormasyon mula sa ahensyang nabanggit ang mga direktang ipapadala sa telepono ng mga subscriber na malapit o nasa lugar ng mga apektado ng kalamidad. Kasama ang mga alertong ito ang numero ng kaukulang ahensya o lokal na pamahalaan na kailangan magbigay ng responde sa sitwasyon. Ang mga alertong ito ay libre at walang kabayaran. Ang sino man na magbigay ng maling informasyon at magpeke ng mga material na impormasyon ay maaaring maparusahan ng pagkabilanggo ng hindi bababa sa 2 buwan at hindi hihigit ng 6 na buwan na pagkabilanggo at magbabayad ng multa na hindi bababa ng 1,000 at hindi rin hihigit ng 10,000. Kapag ang gumawa sa mga nasabing ipinagbabawal na gawain ay isang korporasyon, ang multa ay magbabayad ng 1,000,000 piso hanggang 10,000,000 piso o kaya ay ang pagkansela ng prangkisa at iba pang lisensya nito na iginawad ng National Telecommunication Commission. Ito po ang mga nakasaad o obligasyon ng mobile free services ng ating gobyerno na nakasaad sa Republic Act number 10639. Nawa ay nasagot namin ang inyong mga katanungan. Paalala lang po, ang opinyong ito ay nakabase lang po sa salaysay ng inyong katanungan at sa pagkaintindi ko po nito. Pwede pong maiba ang opinyon kung may ibang maidadagdag na impormasyon. Mas mainam pa rin po na personal kayong kumonsulta sa isang abogado. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtitiwala. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Para naman sa inyong mga katanungan, pwede po kayo sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Doon po ay isalaysay ninyo ng detalyado at buo ang inyong suliranin para po mabigyan ko kayo ng maayos na gabay at solusyon. O kaya pwede kayong mag-iwan ng inyong katanungan sa comment section sa ilalim ng aking bagong video na i-upload. Doon lang po kayo magko-comment para sa inyong mga katanungan para doon po ako kukuha ng mga tanong na aking sasagutin sa mga susunod na episode ng aking channel. Muli,
Maraming salamat po sa lahat-lahat. Libre po ito. Huwag po kayong mag-hesitate na magtanong sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat. And to God be the glory. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay tungkol sa oral notice of dishonor. Ito po ang katanungan. Ako ay nagbebenta ng mga construction materials. Dahil nga may krisis ngayon, may isa akong kliyente na nagbayad ng 2 post-dated check. Ngunit nung idideposito ko ang cheque, tumalbog ang mga ito. Tinawagan ko siya at sinabi ko na tumalbog ang mga cheque. Nangako siyang babayaran niya noong nakaraang buwan, ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin. Iniisip kong magsampa ng kasong BP-22 sa korte. Bukod sa mga tumalbog na cheque bilang ebidensya, sapat na ba na ipaalam ko sa kanya orally ang tungkol dito? Para naman sa inyong mga katanungan, pwede po kayo sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Doon po ay isalaysay ninyo ng detalyado at buo ang inyong suliranin para po mabigyan ko kayo ng maayos na gabay at solusyon. O kaya pwede kayong mag-iwan ng inyong katanungan sa comment section sa ilalim ng aking bagong video na i-upload. Doon lang po kayo magko-comment para sa inyong mga katanungan para doon po ako kukuha ng mga tanong na aking sasagutin sa mga susunod na episode ng aking channel. Ang sagot sa iyong katanungan ay hindi po. Sinasabi ng Korte Suprema sa kasong Dico versus Court of Appeal sa GR number 141669 noong February 28, 2005 na pinonentihan ni Honorable former Justice Ninita Chico Nazario na kinakailangan may naipadalang notice of dishonor sa gumawa o drawing ng cheque at personal na natanggap niya ito upang maging liable sa ilalim ng batas ng BP-22. Hindi sapat ang oral notice. To hold a person under BP-22, the prosecution must not only establish that a check was issued and that the sum was subsequently dishonored, it must further be shown that the accused knew at the time of the issuance of the check that he did not have sufficient fund or credit with the drawee bank for the payment of such check in full upon its presentment. In such much as this element involved a state of mind of the person making drawing or showing the check, which is difficult to prove under Section 2 of BP 22, creates a prima facie presumption of such knowledge. The presumption of or prima facie evidence as provided in this section cannot arise
if such notice of non-payment by the drawee bank is not sent to the maker or drawer, or if there is no proof as to when such notice was received by the drawee, since there would simply no way of reckoning the crucial 5 days period. A notice of dishonor received by the maker or the drawee of the check, if thus indispensable before a conviction can ensure, the notice of dishonoring may be sent by the offended party or the drawee bank. The notice must be in a written. A mere oral notice to pay a dishonor check will not suffice. The lack of written notice in a fatal form of persecution. So malinaw sa batas na nakasaad na kailangan may notice of dishonor. Dapat sumulat kayo at dapat ito ay natanggap ng personal ng inyong inirereklamo. Dahil kung oral lang po, pagsasabihan lang po ninyo, hindi po siya tatanggapin ng korte. At sa ayon sa batas, dapat ay written notice of dishonor ang ibigay mo sa kanya at dapat ito ay personal niyang matatanggap. Para po wala kayong maging problema sa kasong isasampa sa kanya. Nawa ay nasagot namin ang inyong mga katanungan. Paalala lang po, ang opinyong ito ay nakabase lang po sa salaysay ng inyong katanungan at sa pagkaintindi ko po nito. Pwede pong maiba ang opinyon kung may ibang maidadagdag na impormasyon. Mas mainam pa rin po na personal kayong kumonsulta sa isang abogado. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtitiwala. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Para naman sa inyong mga katanungan, pwede po kayo sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Doon po ay isalaysay ninyo ng detalyado at buo ang inyong suliranin para po mabigyan ko kayo ng maayos na gabay at solusyon. O kaya pwede kayong mag-iwan ng inyong katanungan sa comment section sa ilalim ng aking bagong video na i-upload. Doon lang po kayo magko-comment para sa inyong mga katanungan para doon po ako kukuha ng mga tanong na aking sasagutin sa mga susunod na episode ng aking channel. Muli, maraming salamat po sa lahat-lahat. Libre po ito. Huwag po kayong mag-hesitate na magtanong sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat. And to God be the glory. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay tungkol sa passport. Ito po ang katanungan. Ako ay 17 years old pa lamang. Nag-apply ako ng pasaporte or passport. Napansin ko na ang
bisa nito ay 5 taon lamang at hindi 10 taon. Para naman sa inyong mga katanungan, pwede po kayo sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Doon po ay isalaysay ninyo ng detalyado at buo ang inyong suliranin para po mabigyan ko kayo ng maayos na gabay at solusyon. O kaya pwede kayong mag-iwan ng inyong katanungan sa comment section sa ilalim ng aking bagong video na i-upload. Doon lang po kayo magko-comment para sa inyong mga katanungan para doon po ako kukuha ng mga tanong na aking sasagutin sa mga susunod na episode ng aking channel. Para sa iyong kaalaman, ang iyong katanungan ay tinatalakay sa Republic Act number 10928, amending Section 10 of RA number 8239 o mas kilala bilang Philippine Passport Act of 1996. Nakasaad sa batas na ito sa Section 1, Section 10 of Republic Act number 8239, otherwise known as the Philippine Passport Act of 1996, is hereby amended to read as follows. Section 10. Validity. Regular passport issued under this Act shall be valid for a period of 10 years, provided, however, that for individual under 18 years old of age, only a passport with 5 years validity shall be issued, provided further that the issuing authority may limit the period of validity to less than 10 years, whenever in the national economic interest or political stability of the country, such restriction is necessary, provided finally that a new passport may be issued to replace one, which validity has expired, the old passport being returned to the other holder after cancellation. Binigyan din sa batas na ito, malinaw na nabanggit sa batas na ang individual na kulang ng 18 taong gulang ay mabibigyan lamang ng 5 taong bisa ng kanyang passport. Yun po, ayon yan sa ating batas, the Philippine Passport of 1996. Nawa ay nasagot namin ang inyong mga katanungan. Paalala lang po, ang opinyong ito ay nakabase lang po sa salaysay ng inyong katanungan at sa pagkaintindi ko po nito. Pwede pong maiba ang opinyon kung may ibang maidadagdag na impormasyon. Mas mainam pa rin po na personal kayong kumonsulta sa isang abogado. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtitiwala. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Para naman sa inyong mga katanungan, pwede po kayo sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Doon po ay isalaysay ninyo ng detalyado at buo ang inyong suliranin para po mabigyan ko kayo ng maayos na gabay at solusyon. O kaya pwede kayong mag-iwan ng inyong katanungan sa comment section sa ilalim ng aking bagong video na i-upload.
Doon lang po kayo magko-comment para sa inyong mga katanungan para doon po ako kukuha ng mga tanong na aking sasagutin sa mga susunod na episode ng aking channel. Muli, maraming salamat po sa lahat-lahat. Libre po ito. Huwag po kayong mag-hesitate na magtanong sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat. And to God be the glory. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay tungkol sa pag-reinstate ng Certificate of Registration. Ito po ang katanungan. 8 buwan na ang nakakalipas matapos na ipag-utos ng Professional Regulatory Board of Architects ang revocation ng aking Certificate of Registration. Kailan kaya maaaring may reissue ang aking Certificate of Registration? Para naman sa inyong mga katanungan, pwede po kayo sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Doon po ay isalaysay ninyo ng detalyado at buo ang inyong suliranin para po mabigyan ko kayo ng maayos na gabay at solusyon. O kaya pwede kayong mag-iwan ng inyong katanungan sa comment section sa ilalim ng aking bagong video na i-upload. Doon lang po kayo magko-comment para sa inyong mga katanungan para doon po ako kukuha ng mga tanong na aking sasagutin sa mga susunod na episode ng aking channel. Para sa iyong kaalaman, ang batas na sumasaklaw sa sitwasyon ng inyong inlahan ay ang Section 24 ng Republic Act 9266 na mas kilala bilang the Architecture Act of 2004, kung saan nakasaad ang sumusunod. Sa Section 24, reissuance of replacement of revoked or lost Certificate of Registration, professional identification or special and temporary permit, the board may, after the expiration of 2 years from the day of revocation of the Certificate of Registration, professional identification card or special temporary permit, and upon application for reasons deemed proper and sufficient, reinstate the validity of a revoked Certificate of Registration, and in doing so, may its discretion, except the applicant from taking other examination, a Certificate of Registration or professional identification card, temporary or special permit, replace
those which have lost, destroyed, or may be reissued subject to the rules promulgated by the board and the commission upon payment of the required fees. Ibig sabihin, matapos ang 2 taong nagmula nang i-revoke ang iyong certificate of registration, ay maaari na kayong magsumiti ng application upang ma-reinstate ang inyong certification. Maaaring magdesisyon ang Professional Regulatory Board of Architects na i-reinstate ang iyong certification kung sa kanilang pananaw ay maaari ka na isyuhan o sapat na o may sapat kang dahilan para rito. May diskresyon ang nasabing board na magpasya na ikaw ay bigyan ng panibagong certification o kaya bigyan ka ng panibagong examination. Sa iyong sitwasyon, hindi po kayo maaaring maghain ng aplikasyon upang ma-reinstate ang iyong certificate of registration dahil hindi pa natatapos ang 2 taon magmula ng revocation nito. So kailangan mag-intay ka muna para magpasa. After 2 years ng iyong revocation, saka ka mag-apply ng reinstatement. Pero yun ay wala pong kasiguraduhan pa dahil ang board ang magde-decide kung bibigyan ka nila ng panibagong certification o bibigyan ka ng panibagong examination para sa iyong certificate of registration. Nawa ay nasagot namin ang inyong mga katanungan. Paalala lang po, ang opinyong ito ay nakabase lang po sa salaysay ng inyong katanungan at sa pagkaintindi ko po nito. Pwede pong maiba ang opinyon kung may ibang maidadagdag na impormasyon. Mas mainam pa rin po na personal kayong kumonsulta sa isang abogado. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtitiwala. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Para naman sa inyong mga katanungan, pwede po kayo sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Doon po ay isalaysay ninyo ng detalyado at buo ang inyong suliranin para po mabigyan ko kayo ng maayos na gabay at solusyon. O kaya pwede kayong mag-iwan ng inyong katanungan sa comment section sa ilalim ng aking bagong video na i-upload. Doon lang po kayo magko-comment para sa inyong mga katanungan para doon po ako kukuha ng mga tanong na aking sasagutin sa mga susunod na episode ng aking channel. Muli, maraming salamat po sa lahat-lahat. Libre po ito. Huwag po kayong mag-hesitate na magtanong sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat. And to God be the glory. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot.
Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa price tag. Para naman sa inyong mga katanungan, pwede po kayo sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Doon po ay isalaysay ninyo ng detalyado at buo ang inyong suliranin para po mabigyan ko kayo ng maayos na gabay at solusyon. O kaya pwede kayong mag-iwan ng inyong katanungan sa comment section sa ilalim ng aking bagong video na i-upload. Doon lang po kayo magko-comment para sa inyong mga katanungan para doon po ako kukuha ng mga tanong na aking sasagutin sa mga susunod na episode ng aking channel. Ito po ang katanungan. Pumunta ako sa isang sikat na mall na malapit sa amin at habang ako ay namimili sa department store ay nakakita ako ng magandang t-shirt para sa aking anak. Dahil sale ito, sa halagang 100 kada peraso, ay bumili ako ng 3. Noong nagbabayad na ako sa counter, ay nagulat ako na ang kabuuan ng presyo para sa aking pinamili ay 600. Ang sabi sa kahera ay nagkamali do umano sila ng paglalagay ng price tag sa mga nasabing t-shirt. Gayunman ay napilitan akong bayaran ang mga ito dahil nahihiya akong ibalik. Gusto ko na lang itanong kung ano ang pwede kong gawin kung sakaling maulit ang ganitong sitwasyon. Para sa iyong kaalaman, ang iyong katanungan ay tinatalakay sa Republic Act number 7394 or the Consumer Act of the Philippines, partikular sa Article 81 kung saan nakasaad na Article 81 Price Tag Requirements. It shall be unlawful to offer any consumer product for retail sale to the public without an appropriate price tag, label, or marking publicly displayed to indicate the price of each article and the said product, shall not be sold at the right price higher than the stated therein, and without discrimination to all buyers. In Article 81, under the Republic Act 7394 of the Consumer Act of the Philippines state that price tag requirement, it shall be unlawful to offer any consumer product for retail sale to the public without appropriate price tag, label, or marking publicly displayed to indicate the price of each article of the product, and the said product shall not be sold at a price higher than stated therein, without discrimination to all the buyers. Ayon sa nabanggit na batas, kailangan sundin ng nagbebenta ang nakalagay na presyo sa price tag ng mga produkto at ipinagbabawal ng batas na ibenta ang produkto sa mas mataas na halaga kumpara sa nakasaad sa price tag nito. Kung mangyari uli ito sa iyo, ang nasabing sitwasyon, kahit saang pamilihan, kayo ay may karapatan na ipilit sa may-ari na sundin ang halagang nakalagay sa price tag. Ito ay kadahilangang hindi kayo ang maaaring pagbayarin ng presyo na mas mataas na nakasaad nito. Kailangan sundin
Ayon sa nabanggit na batas, kailangan sundin ng may-ari kung ano ang price na nakalagay doon. Hindi pwedeng mas mataas o mas mababa ang halaga na dapat mong bayaran doon kung magkano ang nakalagay sa price tag, nagkamali man sila o hindi mo nakasalanan yon at dapat yon ang sundin ayon sa Article 81 ng Consumer Act of the Philippines. Dapat igiit mo ang karapatan mo bilang isang mamimili dahil ang pagkakamali nila ay hindi mo dapat saluhin o hindi dapat ikaw ang mag-suffer ng consequences. Maraming salamat po. Yan po ang kabuuan ng kasagutan ng inyong katanungan. Igiit mo ang inyong karapatan. Dahil sila ang nagkamali, hindi dapat ikaw ang mag-suffer ng consequences. Nawa ay nasagot namin ang inyong mga katanungan. Paalala lang po, ang opinyong ito ay nakabase lang po sa salaysay ng inyong katanungan at sa pagkaintindi ko po nito. Pwede pong maiba ang opinyon kung may ibang maidadagdag na impormasyon. Mas mainam pa rin po na personal kayong kumonsulta sa isang abogado. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtitiwala. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Para naman sa inyong mga katanungan, pwede po kayo sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Doon po ay isalaysay ninyo ng detalyado at buo ang inyong suliranin para po mabigyan ko kayo ng maayos na gabay at solusyon. O kaya pwede kayong mag-iwan ng inyong katanungan sa comment section sa ilalim ng aking bagong video na i-upload. Doon lang po kayo magko-comment para sa inyong mga katanungan para doon po ako kukuha ng mga tanong na aking sasagutin sa mga susunod na episode ng aking channel. Muli, maraming salamat po sa lahat-lahat. Libre po ito. Huwag po kayong mag-hesitate na magtanong sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat. And to God be the glory. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Kaalaman, ang iyong katanungan ay tinatalakay sa Republic Act number 7394 or the Consumer Act of the Philippines, partikular sa Article 81 kung saan nakasaad na Article 81 Price Tag Requirements. It shall be unlawful to offer any consumer product for retail sale to the public without an appropriate price tag, label, or marking publicly displayed to indicate the price of each article and the said product.
shall not be sold at the right price higher than the stated therein, and without discrimination to all buyers. In Article 81, under the Republic Act 7394 of the Consumer Act of the Philippines state that price tag requirement, it shall be unlawful to offer any consumer product for retail sale to the public without appropriate price tag, label, or marking publicly displayed to indicate the price of each article of the product. And the said product shall not be sold at a price higher than stated therein, without discrimination to all the buyers. Ayon sa nabanggit na batas, kailangan sundin ng nagbebenta ang nakalagay na presyo sa price tag ng mga produkto at ipinagbabawal ng batas na ibenta ang produkto sa mas mataas na halaga kumpara sa nakasaad sa price tag nito. Kung mangyari uli ito sa iyo, ang nasabing sitwasyon, kahit saang pamilihan, kayo ay may karapatan na ipilit sa may-ari na sundin ang halagang nakalagay sa price tag. Ito ay kadahilangang hindi kayo ang maaaring pagbayarin ng presyo na mas mataas na nakasaad nito. Kailangan sundin. Ayon sa nabanggit na batas, kailangan sundin ng may-ari kung ano ang price na nakalagay doon. Hindi pwedeng mas mataas o mas mababa ang halaga na dapat mong bayaran doon kung magkano ang nakalagay sa price tag, nagkamali man sila o hindi mo nakasalanan yon at dapat yon ang sundin ayon sa Article 81 ng Consumer Act of the Philippines. Dapat igiit mo ang karapatan mo bilang isang mamimili dahil ang pagkakamali nila ay hindi mo dapat saluhin o hindi dapat ikaw ang mag-suffer ng consequences. Maraming salamat po. Yan po ang kabuuan ng kasagutan ng inyong katanungan. Igiit mo ang inyong karapatan. Dahil sila ang nagkamali, hindi dapat ikaw ang mag-suffer ng consequences.